Ay, recording in progress agad. Wala pa nga eh. Let's pray. Ama naming Diyos na ang inyong tahanan ay nasa mga langit. Minsan pa, Ama, kami nagpapasalamat na kami inyong pinagtipon-tipon at sama-samang dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Tinataglay ang pangunguna ng inyong banal na Espiritong siyang patuloy na naggagabay sa amin upang lahat ng mga aral mula sa inyong banal na kasulatan ay maging maliwanag sa aming pangunawa, tumimo sa aming puso at humubog sa aming pagkatao. Muli kong hinihiling, Panginoon, na aplusin ninyo inyong abang lingkod, Brother Epi, na binigyan nyo ng kaloob na magkaroon ng lubusang pangunawa sa inyong mga salita. Ito'y siyang kanyang ipinamamahagi para sa aming nagagalak na tumanggap ng inyong katotohanan. Nawa, Panginoon, amin din namang magamit sa mga pagkakataong kami ay mahaharap sa mga anak ninyong naghahanap din at nauuaw sa katotohanan. Salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Ang lahat ng ito amin hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Okay. Nakalagay ba ito, Kuya Pipe, sa ano? Sa Pogi, Philippines? Oo. Anong nangyari sa laptop ko? Okay, Grabe. isang magandang gabi. Magandang hapon dyan sa California. Magandang gabi dito sa East Coast. At magandang umaga sa Pilipinas. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa part 2 ng ating pag-aaral ng 2 Adams. Napakahalaga. Last week, pinag-aralan natin yung 2 Adams sa context ng love of God, Romans chapter 5. Pag may chance kayo mga kapatid, basahin natin yung Romans chapter 5. Pero itong 2 Adams, mag-uumpisa yan sa verse 12. Doon niya ipapakita paano natin tinanggap yung reconciliation. Ano? Dahil ang foundation ng ating reconciliation, ang pag-ibig ng Panginoon. At doon sa verse 11, sinabi niya na tinanggap na daw natin ang pakikipagkasunod. No? Tinanggap na. Ngayon, in-explain niya mula verse 12 paano nangyari at paano natin tinanggap yon. So doon kay Adam, ang ating kasalanan bilang likas at mga kasalanan ng mga personal ay dahil nga sa pagkakasala ni Adam. At reverse ito ng Diyos doon kay Kristo sa magitan ng pagbigay ng kanyang anak. Kaya lang ang kaibahan, ito munang similarities ni Adam at ni Kristo. Una, ang ginawa ni Adam, apektado lahat ng tao. Ang ginawa ni Kristo, apektado lahat ng tao. Yun ang kanilang similarities. Yung differences, yung epekto ng ginawa ni Adam na apektado ang lahat ng tao tungo sa hatol ng kamatayan na walang hanggan. Ang ginawa ni Kristo na apektado ang lahat ng tao ay tungo sa pag-aaring ganap sa buhay na walang hanggan. Ngayon, magkakahiwalay ito sa ilang dalawa dahil ang ating position at katayuan kay Adam ay by birth. Ang ating namang katayuan kay Kristo is by faith. Ano? So, yan. Kaya sa isang Kristiyano, dalawang nature na meron tayo. Isang likas by birth at isang likas by faith. Kaya pwede tayong either lumakad patuloy sa ating laman o magpatuloy tayo ngayon lumakad sa bagong buhay sa pananampalataya kay Kristo sa banal na Espiritu. Yung mga hindi pa tumanggap kay Kristo at hindi nila alam itong mensahe na gusto ipaabot ng ating Panginoon Jesus, isa lang ang buhay na pwede lang tahakin.
ang buhay ng makasalanang buhay. Kahit gaano ka relihiyoso, gaano kabait ang tao, if they're without Christ. Kaya gusto ng Panginoon, this gospel is to be preached in all the world as a witness. Ano? Dito ngayon, papasok tayo sa 2 Adams part 2. Tututukan naman natin ngayon yung 1 Corinthians chapter 15. Ang context naman itong 1 Corinthians chapter 15 ay merong mga believers na hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ng mga believers. Ngayon, pag sinabi nating hindi ako naniniwala na merong pagkabuhay na mag-uli, ito ay dinideny natin yung makapangyarihang maluwalhati na pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Yung powerful, glorious, victorious resurrection of Jesus Christ. So dito, i-address niya ngayon yung mga taga-Corinth na hindi naniniwala ng resurrection of the believers. So, Romans chapter 5 verses 12 to 21, actually 12 to 19. Tapos 20 to 21, kinunclude ni Pablo yan. So, yung Romans chapter 5 verses 20 and 21 na kung magbabaha ang kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay magtutsunami. When sin abound, grace much more. Kaya yun ang meron tayo kay Kristo na wala kay Adam. Yung gift, tsaka yung much more. Kung ano ang nawala natin doon kay Adam, binigay ni Kristo na much more. Mas higit pa. Ano? Kaya lang, aware si Pablo na good news as this gospel is also dangerous gospel. Baka pag hindi naintindihan ito, gagamitin na maging lisensya para sa pagpatuloy gumawa ng kasalanan. So, inexplain niya doon sa chapter 6. Okay, wala pa tayong chapter 6. Pero mga kapatid, advance lang kayo just in case kahit hindi natin maunawaan o ano. Basa lang tayo, basa hanggang ipapahayag yan ng banal na Espiritu sa atin. The clearest gospel of all, the book of Romans. Kasi yun lang ang church na hindi napuntahan ni Pablo. Pinaintulot ng Panginoon yon para maisulat lahat, ma-record lahat ang kailangan marinig, malaman, maunawaan ng tao sa buong mundo at sa lahat ng kasunod na henerasyon pagkatapos ni Pablo isinulat yung Book of Romans. Ito yung na-discover ni Martin Luther, na-discover ng mga priests na talagang nagsasaliksik ng katotohanan. Kaya pag may chance kayo, lulutang-lutang kayo sa kaligayahan, sa kagalakan, makita itong Book of Romans. Wow, napakaganda. Anyway, so itong study natin ay study lang ito, parang supplement ito. Iba rin yung ating personal na pag-aaral sa Panginoon. So lahat ng natin pag-aaralan dito, check natin sa Bible kung talagang ganito talaga ito, no? So ngayon, papasok tayo ng 1 Corinthians chapter 15. Pero paalala muna tayo ng 2 Adams. Number 1, linalang ng Diyos ang lahat ng tao mula kay Adam hanggang sa ngayon. Iisang buhay lang ang pinagmula natin. Yung buhay na linalang ng Diyos doon kay Adam. Kita mo, sabi ko, may problema dito ng laptop. Nag-advance, no? So God created all men in one man, that is Adam, the first Adam. Ngayon, Satan ruined all men in one man, Adam. Ito yung good news. God redeemed all men in one man, that is Jesus Christ, the second or the last Adam. Okay? So, ito na. The 2 Adams, part 2. Sa 1 Corinthians chapter 15, 19 to 23, and then 45 to 49. Ito na talaga yung issue about the resurrection. So yung context ng 2 Adams dito ay in the context of resurrection. Yung word na Adam, ibig sabihin niyan sa Hebrew, sa original ay mankind, sangkatauhan, or humanity. Sa magitan ng kanyang kasalanan, si Adam bilang una na Adan, tinanggap niya yung alok ni Satanas sa kanya, and then
he rejected the Holy Spirit. Yung by creation, we are indwelt by the Holy Spirit in Adam, na pag-aralan natin yan. So when Adam accepted the principle of sin, tinanggap niya yung kay Satanas, he rejected the Holy Spirit, he became spiritually dead. At ang buhay na ating tinanggap ngayon galing kay Adam, ito na yung buhay na may hatol sa kamatayan. At lahat ng tao, walang ligtas dito. So subject tayo dyan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, doon sa plan of salvation, nung tinupad yun at the incarnation, inilagay niya tayo doon kay Kristo. Ipinagsama niya tayo. Yan yung 1 Corinthians 1:30 na binasa natin. Pakicheck nyo sa Bible nyo. The Father put us in Jesus Christ and made Jesus Christ for us to be wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. So, at birth, si Kristo ngayon yung naging huling Adam or second Adam. Siya ngayon ang ating naging big kuya, naging representative ng human race. Ngayon, dahil itong ating pagkatao ay nanggaling, yung sinasabi kong by birth, ay galing kay Adam. So kung ano yung likas na nandun kay Adam pagkatapos niyang nahulog sa kasalanan, ito yung ating likas na dinala niya sa kamatayan para sa lahat ng tao. So walang excuse. Pero hindi natatapos ang istorya diyan, mga kapatid. Purihin, pasalamatan, sambahin, luwalhatiin natin ang Panginoong Diyos dahil doon kay Kristo sa kanyang mga gawain, doon kay Kristo at dala sa atin ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng maluwalhati at matagumpay na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus. Ano? Tingnan natin tong 1 Corinthians chapter 15 verses 19 to 20. Nandito tayo sa Darby translation. Pinipili ko yung translation na magaang-gaan, pero i-check nyo rin. Maganda magtingin-tingin ng mga iba't ibang translation, ano? Tapos titingnan natin yung kung alin ang mas magaan unawain para through the guidance and the work of the Holy Spirit sa atin, in us, ay may unawaan. Kasi dito nakasalalay yung ating pag-unawa sa dalawang Adang ito. Dito nakasalalay yung ating karanasan bilang isang Kristiyano. No? So 1 Corinthians 15:19 to 20. If in the life only we have hope in Christ or in this life. Kasi hindi nga sila naniniwala eh. Kung ang buhay natin dito ay nakasalalay lang ang ating pag-asa sa kay Kristo, sabi niya, at walang pagkabuhay ni si Kristo, tayo ang pinakamaserable sa lahat ng tao. Kristiyano tayo, believers, tapos pag namatay tayo, wala tayong kapag-asa. Dito niya kinontra sa verse 20. Ngunit ngayon, but now, pag sinabi niyang but now, doon sa event na ginawa ng Diyos kay Kristo yan. Ano? Hindi yan yung present time na nangyari sa atin. Kung hindi, ito yung present event na nangyari doon kay Kristo. Ang epekto ng ginawa ni Kristo, kagaya ng epekto ng ginawa ni Adam ng panahon. Patuloy yan. So sabi ni Pablo, but now, Christ is raised from among the dead. Naalala nyo yung pinag-alalan natin yung Leviticus chapter 23 na merong first fruits, feast of Passover, unleavened bread, and then first fruits. Si Kristo yung first fruits. Bakit si Kristo lang naman ang nabuhay? Bakit first fruits? Dapat first fruit. O, alam na natin na si Kristo, He represents humanity. The new humanity. So sabi ni Pablo, but now, emphatic, Christ is raised from among the dead, first fruits of those fallen asleep. Ibig sabihin, yung kasalanan na dinala ni Adam, na nagdulot ng kamatayan, lahat ng tao na namatay mula kay Adam papunta kay Moises hanggang ngayon, sinasabi ni Pablo, yun ay tulog. So yung mga natutulog ngayon, kaya through the gospel message, iniligtas lang tayo ng Panginoon sa second death, hindi sa first death. Itong first death, ito yung nag-shield sa atin para maprotektahan tayo na hindi lang de-deteriorate yung ating buhay pa tayo, pero nagde-deteriorate yung ating pagkatao, no? So first fruits from those fallen asleep. Ibinahagi niya dito yung katotohanan. Hindi siya gumagamit ng proof text kagaya ng sa mga debate na ginagawa natin na kukuha tayo ng isang verse, hindi tayo aalis doon hanggang hindi sasabihin natin, baliin mo muna itong verse ko.
So, mga kapatid, the everlasting gospel message of salvation is not reasoning, human philosophy, or logic. This is a divine revelation by the Holy Spirit na galing sa ating Father from above. No? Ngayon, ang ibig sabihin ni Pablo dito, kino-correct niya yung mga believers na tumatanggi at ayaw maniwala ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So pinupuntirya ni Pablo dito na bilang Kristiyano, ang ating pinakamalaki, pinakamadakilang pag-asa bilang Kristiyano, dahil mamamatay tayo ng first death, di ba? Is to be raised to life. Yan ang pinakamatinding katotohanan na gustong ipaabot ni Pablo ng katotohanan. Pag rineject mo yan, wala na tayo, miserable tayo. So sabi ni Pablo, Christ himself rose from the dead and is the first fruits. Siya yung bunga of those who are resting in the graves in Jesus Christ. Dito malalaman na natin dito sa katotohanan ito ng two Adams. Kita mo two Adams ito, no? Pero makikita na kaagad natin dito yung teaching na ang tao ay walang immortal soul. O ang tao pag namatay yung first death, kung ano mang kinamatay niya, pagkatanda, pagkasakit, suicide, o pinatay, o nadisgrasya, hindi siya pupunta ng langit o hindi siya pupunta ng purgatorio. Hihintayin nila si Kristo sa kanyang pangalawang pagdating. Tapos in-explain ni Pablo na itong ating pag-asa na ito, nakapundar ito, nakatayo, hindi sa ating relihiyon, hindi sa ating kabutihan, hindi sa kung anong meron tayo, kung hindi kung ano ang ating kalagayan, kung ano ang ating estado, ang ating posisyon diyan kay Kristo. Okay? So ngayon, verse 21. Explain niya tuloy-tuloy ito. Two Adams talaga. For since death came through a man, talking about Adam, the first Adam, kino-contrast niya dito that the resurrection of the dead also comes through man. Iyan yung si Jesus. No? Sa verse 21 ito. Since death came to the whole world or to the whole human race through one man, tingnan niyo mga kapatid, yung gamit na Adam dyan is singular. One man. Okay? One man. Si Adam yan. So dito ito sa susunod sa verse 22. Through one man, that is Jesus Christ, came the resurrection from death. Nakuha natin mga kapatid yung contrast dito. So titingnan natin yung tong verse 22. Dito sinabi niya, since death came through a man, resurrection of the dead also comes through a man. Bakit daw? Verse 22, because of Adam, all people die. So hindi natin dito kasama na naman tong issue ng Enoch. All people die. Hindi second death ang tinutukoy dito, kundi first death. Kasi outside of the gospel, isa lang ang kamatayan na nandun nung sinabi ng Panginoon kay Adam, the day you shall eat the fruit of the tree of good and knowledge, you shall die. Ang tanong dito, Brother IP, bakit hindi siya namatay nung araw na yon? Dalawang reason yan. Number one, because there was a lamb slain from the foundation of the world. Ang pagpasok ng kasalanan sa langit at sa mundo was not surprise to God. Alam ng Panginoon na mangyayari because of His nature. Yung nature ng Panginoon, yung agape, is prone or subject sa attack. Pwede siyang atakihin na hindi siya magaganti. Yung nakikita natin na kamatayan, eternal death, is because of the willful and deliberate rejection or disconnection sa source of life. Yan yung mga kapatid. So nandun yung justice. May justice talaga. Ang justice is outside or apart from the source of life, there is no life. And that is eternal death. So dito sabi niya, because of Adam, all people die. In-specify na ni Pablo dito na si Adam talaga ito. So, New International Reader's Version. So, because of Christ, all will be made alive. Nakita natin yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo at lahat ay mabubuhay
nasa future tense, will be made alive. Okay? So death came upon all of us because of our position, our status in Adam by birth. Walang exempted dyan. So ganun pa man, sa pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, dumating sa lahat ng tao. Dito specific na yung presentation ni Pablo. Sa lahat ng tao, pero lahat ng tao na nandun kay Kristo. So, liwanagin natin ito. Yung ginawa ni Adam, apektado lahat ng tao. Hatol, nagkasala at hatol tungo sa kamatayan. Yung ginawa ni Kristo para din sa lahat ng tao. Pero yung karanasan dito, yung karanasan, hindi sa lahat ng tao. Dun lang sa tatanggap. Kaya everyone who is in Christ. So, yung expression na in Adam, tsaka in Christ, yan yung pag-aaralan natin next week, part 3 ng Two Adams. Ang ini-imply nito yung corporate solidarity or corporate oneness. Kagaya ng sa mga Muslim, pag ginalaw mo yung isa, ginalaw mo sila lahat, kalaban mo sila lahat. Ano, meron din tayo niyan mga tribo-tribo, kagaya ng yung halimbawa sa fraternity, pag ginalaw mo yung isa, kalaban mo lahat, di ba? Yan. So ito yung concept. Ito yung truth, the truth as it is in Christ. So punta tayo ng verse 23. God's Word translation. This will happen to each person in his own turn. Dahan-dahan na pinapasok ni Pablo dito ng karanasang ito ay magiging para sa lahat yung ginawa ni Kristo, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Pero lahat mabubuhay. Pero yung unang mabubuhay, yung tumanggap sa kanya. So sabi niya dito, Christ is the first fruits. Siya yung unang naging bunga ng ebanghelyo mula sa kamatayan. Siya yung naging unang buhay unang naging bunga ng pagkabuhay na maguli. Kaya wala pang namatay na nabuhay na maguli. Halimbawa si Lazarus, yung bata sa Old Testament, yung bata sa New Testament, nabuhay sila pero hindi sila namatay mula sa kamatayan, sa everlasting death. Namatay lang sila yung first death, pinakita ng Panginoon. Lahat ng miracles ni Lord dito sa New Testament, na foreshadow na yan, na foreseen na yan doon sa Old Testament, na ipakita na yan. Ano? So hindi bago, kasi ang Panginoon is the I am. Kung ano nangyari doon sa Old Testament, gagawin yan dito at ipapakita na si Kristo, kung namatay man yung mga bata at binuhay ng mga prophets at ng mga disciples, hindi sila namatay doon sa second death. Si Kristo lang ang nakatanggap, nakaranas ng second death. Mamaya makita natin yan. So mamaya pag makita niyo yung verses, i-open yung mga Bible, ano? So Christ is the first fruits, then at His coming, ito yung pattern, di ba? This will happen to each person in its own turn. May torno-torno, may pattern. Anong pattern? Christ is the first fruits, then at His coming, those who belong to Him will be made alive. So pagdating ni Jesus Christ, yung tumanggap sa Kanya, sila yung unang mabubuhay na maguli. Pareho mabubuhay na maguli. Kahit hindi yung tumanggap, mabubuhay din sila because of the resurrection of Jesus Christ. Ulitin ko, believers and non-believers will be resurrected because of the resurrection of Jesus Christ. Kaya lang, magkaibang panahon. First resurrection at the second coming. Second resurrection at the third coming. Iyon yung resurrection of damnation na sinasabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 28. Okay? So dito, si Christ yung prototype ng lahat ng tumanggap na nandun sa Kanya. Lahat tayo na kay Kristo, pero merong tao na kahit nandun na sila kay Kristo, ayaw. Kung mapapansin mo sa buong pamilya, pag may nag-away, may magsasabing, sana hindi na lang ako miyembro ng pamilyang ito. Yung iba, hindi niya nasasabihin yun, tapos lalayas. Yung iba naman sa trabaho, pag ayaw ng trabaho,
may privilege doon sa trabaho, aalis, wala na siya, mahanap na siya ng ibang trabaho. Yung iba naman sa simbahan, ayaw doon sa simbahan nila, aalis. So dito kay Kristo, siya yung prototype ng mga tumanggap sa Kanya, na siyang unang nabuhay na maguli. So kung tayo tumanggap kay Kristo at may mangyari sa atin, hindi tayo iniwan na walang pag-asa. Hindi tayo iniwan na broken-hearted. Tayo ay iniwanan ng buhay na pag-asa sa mensahe at katotohanan ng maluwalhati at makapangyarihang matagumpay na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus. So, Jesus Christ, as the prototype dun sa mga tumanggap sa Kanya, hindi siya mabubuhay kung hindi nangyari na talaga. Nangyari, kaya nga meron tayong sineselebrate na Easter Sunday. Tapos pasukan naman ni Satanas ng mga business program ng sanlibutan, yung mga bunny at mga itlog-itlog at mga treasure hunting. So Jesus Christ already risen from the dead. Ibig sabihin, ito yung ating guarantee. So yung message na resurrection ni Jesus Christ, guaranteeing that those who are His will be resurrected at the second coming. Guaranteed yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, tayong mga Kristiyano, mga believers na namatayan ng kamag-anak, huwag tayong kagaya ng mga hindi naniniwala na walang pag-asa. Kaya ang mensaheng ito, ibigay talaga sa mga tao na kahit hindi pa nila naririnig o napaniwalaan ng Diyos, bibigyan natin sila ng mensahe. Comfort one another with this truth about the power of resurrection. Kasi yan ang ating pinakabuhay na pag-asa. So yan yung verse 23. Ngayon, papasok tayo sa 45 to 47. Sabi dito, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Yan, tanda natin yung word ng made, ano? However, that was not first, which is spiritual. Nakita niyo kanina sa verse 23, yung pattern. Ito yung pattern. Sabi niya, ito yung pattern dito. The first, which is the first one is not spiritual, but which is natural. Meaning, nature. Ginawa siya sa nature. Natural man. Afterward, that which spiritual. So, kinontrast niya dito the first Adam and Jesus Christ, the second Adam. The first man, which is natural, is of the earth, meaning he is earthy. Makamundo, nandito sa mundo. The second man is the Lord of heaven. So the first man, Adam, from the earth, natural man, became or was made a living soul. In contrast, yung last Adam, si Jesus Christ, from spiritual seed, Matthew chapter 1 verse 20, kaya nga siya yung magliligtas sa atin, comes from the Spirit. He is a spiritual man and a life-giving or quickening spirit, life-giving spirit. Naalala nyo last week, 2 Thursdays ago, pinag-aralan natin na Christ delivered us from the law of sin and death. Delivered us, how? By the power of the life in the Spirit, the law of life in the Spirit. Okay, mga kapatid, so dito nakita na natin yung contrast. The first Adam and the last Adam. The first Adam from the earth and second Adam, spiritual from heaven. So punta natin yung verse 45. Hello, welcome, welcome. Oppo phone. Okay, so 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. Meaning, yung unang Adam na kung saan tayo linalang sa pamamagitan niya was a created being. Ibig sabihin yan, meron siyang buhay na may pinagmulan dahil linalang lang siya at pwedeng matapos. Ibig sabihin yan, yung buhay na nandun kay Adam na binigay ni Lord was conditional
immortality. If you obey me, you will continue to live. If you disobey, meaning you decided to disconnect yourself sa source of life. Yan si Adam. The second Adam, si Jesus Christ, pagpunta niya dito sa lupa, he has introduced us a life-giving spirit. Yan yung eternal life. Kaya pag binasa mo sa 1 John, pakisulat niyo mga kapatid, alam niyo na to, memorize siguro by heart. 1 John 5:11, and this is the record that God has given us eternal life, and that life is in His Son. So, si Jesus as the second Adam introduced a life-giving spirit or eternal life. Okay, so punta tayo ng verse 47. The first man, Adam, is of the earth, earthy. The second man is the Lord of heaven. Ano ibig sabihin nito? So yung first man, si Adam, was made from the dust of the ground, dust of the earth. So his character was like a carnal or earthly or worldly. Lahat ng driving force dito sa world, alam naman natin yan, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Welcome, Brother Ronnie. Okay, so the second Adam, saan galing si Kristo, was from heaven. Tama yung sinabi ni Jesus sa John 3:13. Wala pang nakakapunta ng langit kung hindi siya na galing doon na bumaba sa lupa. So dito sa two Adams, makikita na kaagad natin. Christ was from heaven. His character was spiritual, godly. Kasi doon siya galing langit, source of life, source of peace, source of joy. Pagpunta niya dito sa lupa para iligtas na tayo, inintroduce niya yung buhay na walang hanggan, inintroduce niya yung pag-uugaling spiritual at makadiyos. Ganda nito mga kapatid, ano? Ayan. Dito sa verse 48, the people on earth are like the man who was made from the dust of the earth. Sino yan? Si Adam. So tayo ng mga descendants ni Adam, kagaya tayo ni Adam. Hindi tayo nagkasala kagaya ni Adam, nagkasala tayo doon kay Adam. Pero yung character natin, yung pamumuhay natin, yung way of living, the driving force of our lives is like Adam na makamundo dito sa lupa. Kaya kahit anong galing natin, anong na-accomplish natin, bilang resulta ng kasalanan, ang pinaka-pride, pinakamataas na pwede nating abutin ng pride natin ay alikabok lamang ng lupa. That's the greatest thing we could ever have as human being na nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ni Adam is our pride to be put down in the dust of the ground. So the people in heaven, ibig sabihin yung tumanggap na tayo kay Kristo, the people in heaven, God's word translation ito, are like the men who came from heaven. So just as the children of the earthly Adam reflects the earthly sinful nature and character. Nakafocus talaga ito sa self, lahat ng mga gagawin natin. Kahit religious ang ginagawa natin, outside of Jesus Christ who came from heaven, earthly talaga. Kaya kung minsan, pag may ginagawa tayo na mabuti, ina-expect natin something in return. Yan yung sa world. So those who belong to the heavenly Christ will reflect His heavenly character. Ano yon? Righteousness. Obedient to God's word. Obedient to God's law. Kasi nandito si Jesus sa puso natin eh. Hindi naman rebelde si Jesus sa kanyang ama. So doon nagre-reflect yung mga believers. Hindi lahat matured sa reflection, pero yan ang kahit papaano makikita ng ibang tao, maka-Diyos ito, ganito, ganyan. Alam natin sa sarili natin, hindi. Pero yung nare-reflect sa buhay natin na nakikita ng mga tao, yan yung si Kristo, Christ in you, the hope of glory. Paano natin mga kapatid? Ayan. So, tingnan natin yung verse 49. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear
the image of the heavenly man. So by nature, wala tayong rinireflect kung hindi yung earthly man eh. Pero dahil through the gospel message, tinanggap natin, nandito na tayo ngayon, nakahati na ngayon dito yung tao. Tayo na tumanggap kay Kristo at yung taong iniligtas na ni Kristo na hindi pa rin nila alam. So yung mga nanatili doon sa buhay ni Adam na kanilang tinanggap sa pagkapanganakan, yun lang ang naghahayag sa kanila. Pero tayo, ang naihahayag na natin sa tao, yung wangis, yung character ng makalangit na tao ay siyan ay si Kristo. Di ba? So, just as we all by nature are a reproduction of the earthly image of Adam, so ganun din, we shall reflect fully the image of Christ's resurrected nature at the second coming. Okay. Yung resurrected nature ni Christ, mai-experience yan natin sa second coming when this mortality will put on immortality, when this corruption will put on incorruption. Pero ngayon na tumanggap na tayo kay Kristo, kahit hindi pa tayo na-transform from mortality into immortality, yung Jesus na nandito sa puso, sa buhay natin, na dala ng banal na Espiritu, ito na yung si resurrected Christ. Kaya sa ating mga spiritual gift, nagagawa natin yung mga imposible na kung iisipin natin sa sarili natin, hindi natin kayang gawin. Pero bakit nagagawa? Kagaya nito, magturo ako ng Bible, babiyahe ng Pilipinas o kung saan, mag-share, haharap sa mga tao. Sa likas ko, hindi ko kaya humarap ng mga tao. Ngayon na lang yan dahil siyempre, tumanda na. Pero by nature talaga, ayaw ko kasi baka mamaya tanungin ako, hindi ako makasagot. Mamaya hindi ko alam yung message. So kaya nga pag presentation ko, minsan nalilita ako kasi hindi pa tapos yung mga review ko, yung mga ibibigay dito. Kailangan ko talaga yung mag-pray, mag-consecrate, tapos gagawa ka ng PowerPoint, tapos mga resources ng mga pinag-aaralan, putting it together. Tapos, by the grace of God, nabibless naman yung mga tao. So dito, makikita natin sa 1 Corinthians 15:50-54, nabasa na natin yan. Sabi ni Pablo, I will give you a mystery na hindi tayo lahat matutulog. So, inexplain niya sa 50 hanggang 54. Yung 54, sabi niya, death was swallowed up in victory. Ganon din sa Romans chapter 8, 23-25, Philippians 3, 20-21. Now, we are citizens of heaven, we are waiting for the coming of Jesus Christ. Paki-review nyo na lang yung mga verses para hindi tayo abutin. Total nandiyan naman. Maliban lang kung may time tayo, gusto nyo basahin ito mga kapatid? 1 Corinthians 15:50-54. Si Sister Eda, yung kanyang clear word. Tapos si Kuya Piper dito sa 23-25. Ano yung sa akin? Yung 1 Corinthians 15, verses 50-54. Si Kuya Piper, Romans 8:23-25. Si Kuya Rafi, Philippians 3:20-21. First Corinthians. Okay, I have it. Yan, okay. Ako mauna. 1 Corinthians 15:50-54. Okay. So when the sinful bodies are exchanged for sinless ones, and our limited lifespan is and our limited lifespan is exchanged for a limitless one, then what is written will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Ay, sorry, sa 50 pala. Parang lumampas yata yan, Sister Reda. Oo nga. Sorry, sa 50 pala. Ano ka na sa 56? Sa 50 pala una. Oh, okay lang. Hindi mo ba makita sa screen? 50. Hindi mo nakikita yung screen? Hindi mo nakikita yung screen? Akala ko gusto mo ng clear word. I mean, yung sa screen ba, nakikita mo ba yung PowerPoint? Oo, ngayon ko lang nakita sa baba. Okay. Ulit. Oh, sige. Okay. 50.
What I'm trying to tell you, my brothers, is that Mhm. sinful human flesh and blood, as it is now, cannot be admitted into the kingdom of God. Sin cannot be allowed to function in a pure place where there is no sin. Mhm. Let me explain some of the mystery of this. Human beings who do not believe in Christ will remain limited human beings. Mm. They will die and never live again. But all those who believe in Christ will be changed and live forever. Wow. For in a moment, in the blink of an eye, God will change us. When the trumpet sounds, the dead will be resurrected. Those who are still living will be transformed, and all of us will be given glorious bodies that will never die. Mm. Sinful bodies will be replaced with sinless ones, and beings with limited lifespan will receive a life that never ends. Mm. So, when these sinful bodies are exchanged for sinless ones, and our limited lifespan is exchanged for a limitless one, then what is written will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Amen. 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 Beautiful. Praise the Lord, ano? Pagdating doon sa 57, yung binasa ni Sister Eda, na thanks be to God for giving us victory. Sin, where is the, talagang china-challenge niya kasi wala na eh. Ano, talagang meron na tayong buhay na pag-asa. Yung Amen. experience nitong immortality, yung immortality and incorruption sa second coming pa ni Jesus Christ. Pero eternal life, meron na tayo ngayon. Kaya nga, kung ano man mangyari sa atin, pupunta lang tayo sa tulog. Kaya, nabobo na naman si Satanas, yung pinersecute niya yung mga saints, yung pinag-aaralan natin sa 7 seals, pinatulog niya lang, pero mareresurrect uli. Kaya si Jesus, ginamit niya talaga na pwede ipako sa cross kasi yung tree, pag hinang si Jesus sa tree, there's no hope of resurrection. But it was Jesus Christ who condemned sin on the cross instead of putting Christ to death. It was Christ who put sin to death. Praise the Lord. Kaya ang challenge niya dyan sa verse 56, O sting, where is your power? Or death, where is your power? No? So, thanks be to God for giving us victory. Kuya Pipes, wala yata si Kuya Pipes. Kuya Rafi, pwedeng pabasa Philippians 3:20-21. Dito ako. Nandyan, o sige Kuya Pipes, Romans 8:23-25. 23 to 25. Hmm. Kumuha lang ako ng kape. Okay. Lugi kami yan, Kuya Pipes. Not only that, but we also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Amen. Ang ina-explain ni Pablo dito, hindi lang namomroblema, hindi lang nahihirapan yung mga tao na unbelievers. Pati tayo na believers, we are also groaning. Kasi meron tayong sinful nature na hindi pa nababago eh. 'Di ba? Gusto natin mag-Bible study. Hindi tayo maka-attend kasi kung ano-anong mga either may sakit yung mga paa o kung basta hindi siya magka-connect yung ating spiritual mind tsaka unconvertible nature. Pero pagdating ni Jesus, kaya may groaning tayo. Pagdating ni Jesus, in a twinkling of an eye, when this corruption will put on incorruption, and this mortality, itong earthly body natin, will put on heavenly, kagaya ng anong klaseng katawan ang bibigay na sa atin pagdating ni Jesus. Pabasa, Kuya Rafi, Philippians chapter 3, verses 20-21. Verse 20. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly awaiting for him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like his own. Yan. The same power with which he will bring everything under his control.
Wow, kita nyo? Number 1, dun sa verse 20, dineclare ni Pablo ang katotohanan kung ano tayo kay Kristo. Yung atin daw pagiging mamamayan, our citizenship is in heaven. Dito sa verse 21, talagang we are eagerly waiting for the second coming. Pagdating ni Jesus, anong ibibigay sa atin dito sa ating lowly body or earthly body? Like His glorious body. Yung glorious resurrected body ni Jesus Christ after the resurrection, yung umakyat sa langit na walang oxygen tank, yun ang ibibigay sa atin. Kagaya ko, habang tumatanda, nagkakaroon ako ng acrophobia. Pag may mga heights, hindi nga kami nakapagpa-picture doon sa may, yung pinunta natin, Kuya Piper, ng mga bangin-bangin. Bryce Canyon yata yon sa Arizona. Oh. Ayaw ko doon sa gilid. Parang ganun. Pero pagdating ni Jesus, tanggal lahat ito kung ano man ang meron tayo. He will change. We will be changed in a moment. From corruption into incorruption. Mortality will put on immortality. So anong body ang ibibigay ni Jesus sa atin? Like in the fashion of His glorious body doon sa resurrection. Kita nyo, nahawakan pa siya ni Thomas. Nakita pa siya ng mga disciples. Pero glorified body. Okay? So ngayon, balikan natin ito. For since by one man came death, that is Adam, by one man can also resurrection. Kita natin yung isang apple dyan, may bawas na hulog sa kasalanan. Si Jesus, walang bawas, hindi siya nahulog sa kasalanan. So for as in Adam all die, even so in Jesus Christ shall all be made alive. Future. Okay? And verse 22, for as in Adam all die, even so in Jesus Christ shall be made alive. So, mga kapatid, dalawa lang ang ulo ng human race kung saan tayo. Si Kristo, si Adam at si Kristo. Ngayon, by nature nga, nabuhay tayo kay Adam. Pagdating ni Kristo, tinanggap natin si Kristo, yung Adamic nature, hindi yan mababago. Pero kokontrolin lang yan ng mind na nandito sa atin na Holy Spirit, yan na yung nakaupo sa ating spirit. Kaya nag-aaway yung sinful nature at yung ating converted mind. Mag-aawayan sila hanggang pagdating ni Jesus. Hindi sila compatible. Mag-aawayan. Ano? Yung hindi pa tumanggap kay Kristo, hindi mag-aaway yung mind nila tsaka flesh kasi pareho sila empowered by earthly character, earthly nature. Pero yung converted mind, ang nabago lang sa atin nung tinanggap natin si Jesus, mga kapatid, yung ating mind, yung ating nature, hindi yan nagbabago. Kaya magpipili tayong yung battleground ay nasa decision making natin. Pahintulutan ko kaya ang banal na espiritu o yung laman ko pa rin. So kaya kung minsan hindi natin mapigilan, nahuhulog tayo sa kasalanan. Pero anong sabi ni 1 John 1:9? If any man sin, confess your sins, and He is faithful to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So okay. So yung destino ng buong sanlibutan, ng buong katauhan, nakadepende ito dito sa dalawang tao. Okay? Si Adam, siya yung prototype ng taong nahulog sa kasalanan. At si Kristo, siya naman yung prototype ng mga tumanggap ng kaligtasan. Nakaranas ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan para sa lahat. Pero yung experience dun lang sa tumanggap. Kaya nga ang status natin kay Adam is by birth, ang status natin kay Kristo is by faith. So what is true of Adam is true to those who are in Him, yung nananatili pa rin na ayaw tumanggap kay Kristo. By birth. And what is true of Christ is true to those who are in Him, that is in Jesus Christ, by faith. Kaya natin? So, Adam's situation after the fall, ito yung kalagayan, ito yung katayuan ng lahat ng mga hindi nakaranas ng katubusan o pagliligtas. Kung ano ang nagampanan ni Kristo sa kanyang banal na kasaysayan, para ito sa lahat ng tao. At itong ginampanan niya na para sa lahat ng tao,
mararanasan lamang doon sa mga tumanggap. Ang kanyang pagligtas, ang kanyang pagtubos, mararanasan doon sa mga tumanggap. Di ba binasa natin, 1 Corinthians 5:22? For as in Adam, all die. So in Christ, all will be made alive. So, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, pumunta kami doon, may nakalagay doon na He is not here for He is risen. Talagang very touching. Mga kapatid, may iba yung pananampalataya nyo pagpunta nyo. Yung mga Jesus na pinag-aaralan natin, at least dito, tinatanggap na natin kahit hindi natin nakita, no? Pero pag nakita natin yung historical place, mga events na mga ginawa ni Jesus doon, talagang sabihin mo, wow, tutulo lang yung luha mo na you see yourself na you are not deserving. Alam mo, kaya nagiging amazing yung grace ni Lord kasi ang approach ng grace para talaga dun sa hindi deserving. Tayo ng mga tao, ang bibigyan lang natin ng pabor yung deserving sa respect natin, sa gusto natin. Pero yung grace ni Lord, para ililigtas yung mga don't deserving or not deserving. So Christ's resurrection is the guarantee that all who accept the gospel, those who belong to Him by faith, will be raised to life. Itong life na ito na yung immortality. Ano? At the second coming. So walang pupunta ng langit kahit sino sabay-sabay. Kung may mamatay man sa atin, doon tayo babangon pagdating ni Jesus. So Christ's righteousness, not our self-righteousness or religious goodness or tribal or family goodness. Kasi merong pamilya banal di ba? Yung kabanalan ng pamilya banal, sa pangalan lang yun. Pero deep inside, we still have a corrupt nature, deceitful heart. So Christ's righteousness, not our self-righteousness or goodness, ito yung nagka-qualify sa atin sa langit. Mula nang tinanggap natin ang katotohanan ito hanggang pagdating ng judgment. Ang issue sa judgment, hindi yung sinong mabait at hindi mabait. Sino yung makasalanan at hindi makasalanan. Kasi walang hindi makasalanan All have sinned. Ang issue sa judgment, tinanggap mo ba ang aking anak? So yun ang itatanong sa judgment. Tinanggap mo ba siya? Doon sa mga tumanggap kay Kristo, sasabihin sa judgment, kailangan mo mamatay kasi makasalanan ka. Anong sasabihin natin? Namatay na ho ako. Kailan ka namatay? Nang namatay si Kristo. Namatay ka ba't ka nandito ka? Because the life that I now live is no longer I, but Christ liveth in me. Yan ang good news ng gospel pagharap natin sa judgment. Di ba mga kapatid? Napakaganda nito. Kaya sipagan natin mag-aral. Nandiyan yung banal na espiritu na magtuturo sa atin. Iwasan na natin yung mga debate. Marami pang mga katotohanan kasi na sumasabit lang tayo sa isang katotohanan na mga pagkain, mga religious belief, na ang dami-daming katotohanan na magbibigay sa atin ng buhay na pag-asa, kagalakan sa ating pamumuhay Kristiyano. Nasasabit lang tayo doon tapos nagkakasamaan ng loob. Pag magdebate kayo, kahit totoo yung sinabi mo, dahil katunggali mo yung kadebate mo, hindi yung tatanggap ng katotohanan. Bihira lang. Pero pag may na-convert man sa debate, ang mental attitude, ganun pa rin. So worldly pa rin, earthly pa rin. Si Kristo always, ye shall know the truth and the truth will set you free. What truth? The truth as it is in Christ. Okay mga kapatid? Sa verse 47, ang tawag ni Pablo kay Christ, last Adam. Details itong pag-aaral natin mga kapatid. Tapos pag may chance kayo, pag-aralan nyo rin. Ibibigay ko itong materials. I-check nyo sa Bible. Kung may mga ibang komentary na makita kayo, mas maganda. So si Pablo dito sa verse 45, ginamit niya kay Christ yung last Adam. Dito sa verse 47, ang gamit niya kay Jesus, second man. May kaibahan ba ito? Meron. Yan. Yung last Adam, napakahalagang katotohanan na dapat malaman ito. Yung last Adam, Christ, siya yung sum up or total ng lahat ng tao na galing kay Adam. Kung nung linalang tayo ng Diyos doon kay Adam, nahulog si Adam sa kasalanan, nahulog tayo, kasama tayo doon, si Kristo yung ending. Si Kristo yung final na humanity. Kaya ang tawag sa kanya, last Adam. Ano naman itong second man? Itong second man, siya ngayon yung ating bagong ulo
bagong pangulo. Anong klaseng pangulo? Na ang ating lahi, ang ating pagkatao ay tinubos na doon kay Kristo. We are the redeemed race. So having gathered into himself all those who belong to first Adam, saan nangyari yan? Doon sa incarnation. Ngayon, dito kay Kristo, by his birth, life, death, and resurrection, Christ overruled the whole Adamic fallen race when he died on the cross. Hinatulan niya tayo. Di ba? Pwedeng pabasa ng John chapter 8 verse 32, mga kapatid. Kung sino may available, John chapter 8 verse 32. Umpisa natin sa verse 31. Tapos punta tayo ng verse 32. Kung sino lang available. John chapter 8. 8 verses I'm sorry, 31. John chapter 12, I mean. Sorry, Atine. John chapter 12, 31 and 32. John 12, 31 and 32. Verse 31. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. 32. But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Pwede patuloy ng verse 13, Ate Nets. 33? 13. 13. What? Chapter 13? Hindi, yung verse na yon, di ba 31, 32? Yeah. 33. Nalilito. 33. It's Okay. my fault, Ate Nets. It's my fault. He said this to show the kind of death he was going to die. Yan. Bago tayo magpatuloy, ipagpaumanhin mo, Ate Nets, baka kulang ako sa kape. Narinig ko kape ni Kuya. Okay? So dito sa verse 31, sabi niya, now, yung word na now is talking about the cross, which is just around the corner. So pag mangyari yung cross, pag si Kristo ay ipinako doon sa cross, kasi sabi niya, he's talking about the death that he should go, that he should die. Ibig sabihin, ibang klaseng kamatayan niya, hindi yung pagkatanda, hindi yung pagkasakit, hindi yung papatayin, hindi yung nagbigti, hindi yung nag-suicide, hindi doon sa 5 yon. Ibang klase ang kanyang kamatayan, hahatulan niya yung sanlibutan. Now is the judgment of this world. Yung world doon, yan yung humanity. Hindi yung lupa, hindi yung bundok, hindi itong globe, kung hindi yung humanity. Now is the judgment of this world. Yung now doon sa cross. So habang hahatulan niya yung makasalanan doon sa mundo at doon sa cross, hahatulan din yung prinsipe ng sanlibutan. Bakit prinsipe ng sanlibutan si Satanas? Kasi nga inagaw niya yung kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Adam. So ngayon, doon sa cross, tatanggalan na siya ng kapangyarihan. Ibabalik na kay Kristo. Kaya bago bumalik si Kristo sa langit, sinabi niya Matthew 28:18, all authority was given to me in heaven and on earth. So based on this authority, go therefore into the world. Diba? Wala na si Satanas. So praise the Lord, mga kapatid, for the cross event. So Christ overruled the whole Adamic race when he died on the cross. So hinatulan niya yung buong sangkatauhan, hinatulan niya yung kasalanan, at hinatulan niya yung kamatayan. Nakita natin, mga kapatid? Yan. So, doon sa cross, nakamit ng Panginoon ang hinihiling na hustisya ng kautusan para sa atin. 2 Corinthians 5:14. Alam naman natin yan from the heart, pero kung hindi, basahin ulit natin. Atines, total nandiyan ka naman. Tapos si Kuya Pipes dito sa 1 Peter 2:24, Sister Eda, Hebrews chapter 2 verse 9. So, and he died the second death as the representative of the whole Adamic human race. Siya na ngayon yung pangalawang representative. Yung gagawin niya, yung ginawa niya doon sa cross, siya yung nag-represent. Kasi nagkasala ang tao, kailangan mamatay. Namatay si Kristo.
Kailangan bayaran yung kasalanan, binayaran niya. Lahat ng requirement ng hustisya ng kautusan natupad kay Kristo. Basahin natin 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians 5:14. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him. I'm sorry, for Di ba 15 na yan? Sa 14, oh. For Christ's love compels us, Bakit daw? because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Kita nyo? Di ba? The love of Christ is the only motivating power sa pamumuhay ng Kristiyano. Bakit? Ano ang dahilan? Because we are convinced that if one die for all, sino yung one die for all? Si Jesus. Anong nangyari doon sa all na kanyang dinanas na kamatayan nung siya ay namatay? What happened to all? Namatay din. All Namatay din. died. Patay din. Yan yung John chapter 8 verse 31. Ang ganda nito. Kuya Pipes, pabasa ng 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Yan. Kita mo? Dinala ni Kristo yung ating kasalanan doon mismo sa kanyang katawan. At pag doon yung kasalanan niya, galing yung sa incarnation, dinala niya tayo doon sa incarnation, linagay tayo ng Ama. Tapos, para matanggal ang ating kasalanan at mabayaran ang kasalanan, anong dinala niya? Anong ginawa niya? Dinala sa kahoy. Ang tawag doon sa tree, ang tawag ni Pedro, ang kausap niya dito mga Hudyo, tree. Kasi hindi yung sa atin, hindi yung Roman cross. Kung hindi yung principle of the cross, the truth of the cross. That when Christ was hanging on the tree, He redeemed us from the curse of the law. Grabe. So He died the second death. Paano natin nalaman na second death? It really takes the grace of God to die the second death. Sister Eda, pwedeng pabasa? Hebrews 2:9. Hebrews 2:9. It was God's own Son who became a man, made lower than the angels, so that by the grace of God, He might taste death for every man and woman, because He suffered and died for us. Wow. He was crowned with glory and honored before the entire universe. Wow. Kahit yung kamatayan ni Kristo, it really takes the grace of God. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid dito sa ministry natin, power of God's grace. Yung power dito mga kapatid, wala kay Brother Epi, wala kay Kuya Piper, wala dito sa kahit kanino. Ang power nandun sa truth ng Word of God na rini-reveal sa atin. Ano? So Christ, by the grace of God, tasted death for how many men? For all men and women. Grabe. So yun yung ikinamatay niya, yung sinasabi niya sa verse 33 ng John chapter 12. He's talking about what kind of death he should die. Hindi yun pagkatanda, hindi yun disgrasya o pagkamatay o pinatay, nagbigti, nagkasakit, wala. It was the grace of God that saved us from our sins, from ourself, from our selfishness. So in this way, He abolished death. Basahin natin, Atinets, sa 2 Timothy chapter 1, verse 10. Ikaw, maliliit eh. Ako na daw. Sige. Iisa lang naman kayo eh. So kahit sino pwede. You are one. Okay, verse 10. And now, He has made all of this plain to us by the appearing of Jesus Christ, our Savior. He broke the power of death and illuminated the way to life and immortality through the good news. Yeah, through the gospel. Anong ginawa niya? He broke, he abolished, he dismantled death. Kaya ang tao, believer or non-believer, we will die not the second death but the first death, tulog. Pero yung mga hindi talaga tatanggap sa kanya, matutulog sila ngayon, pero pagdating ng third coming, yun na yung second, bubuhayin sila pero second resurrection yun. Resurrection to damnation, to death. So, by His resurrection, Christ was qualified to be the second Adam.
the head of the new redeemed humanity who are in Him. Lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya. Basahin natin, Kuya Pipe, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Hmm. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yan. Ang sino mang tumanggap kay Kristo, nandiyan na siya kay Kristo ngayon, sinabi niyang, yes, thank you Lord na sinama mo ako sa iyong sarili. Anong mangyayari? He is a new creation. Mm. Old things, yung OLD, passed away. Ano yung old things passed away? Yung ating sinful, fallen Adamic nature. Nag-pass away, namatay. Saan nangyari yon? At the cross. Behold, all things, ALL, lahat ng mga bagay ay naging bago. Bagong linalang na tayo ngayon. Kailan nangyari yon? At the resurrection. So tatanggapin natin yon sa magitan ng pananampalataya sa pagpahayag ng salita ng Diyos. That in Jesus Christ, we are a new creation. We have a new heart. We have a new spirit. We have a new status. Okay, ngayon, summary sa 2 Adams, part 2. Summary ito ng part 2 natin. Meron pa tayong part 3 sa Martes. So number 1, Adam's sin brought all humanity under death sentence, condemnation. Pareho yan, both the first and second death. Pero linigtas tayo sa second death. Kaya mararanasan pa rin natin yung second death pag hindi pa dumating si Kristo. Ngayon, the first death becomes necessary because of the gospel shielded us from immediate suffering of the actual wages of sin, meaning eternal death. Okay, so yung first death, hindi niya tayo linigtas doon. Consequences yun ng kasalanan para ipakita ng Diyos na ang kasalanan ay totoo, reality. Kung totoo yung reality, mas higit na totoo ang katwiran, pag-ibig, kaligtasan, tagumpay, kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus. Okay? He's more powerful. Greater is He that is in you than he that is in the world. Number 2, Christ's obedience to the law of God, to the requirements of the law, all humanity from the second death, linigtas niya tayo and pronounce a verdict of justification upon all men. Romans chapter 5 verse 18. Pinag-aralan natin yan last week. So doon sa cross ni Kristo, Christ experienced and abolished only the second death, the curse of the law. Binasa na natin yan kanina, Hebrews 2:9, 2 Timothy chapter 1 verse 10, itong Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law. So by the death of Jesus Christ, He redeemed us. He experienced death for all men and women, sa binasa ni Sister Eda. And by that, He redeemed us from the curse of the law. Since believers died the first death, the gospel obviously redeemed us only from the second death. Kaya, pag hindi pa dumating si Jesus, matutulog tayo, but we are sleeping in faith. We are sleeping in Jesus Christ. Number 3, ang katotohanan ng parallel between the two Adams, Adam and Christ, Romans chapter 5, 12-19, pinag-aralan natin last week, is based on the idea of solidarity or corporate solidarity in Adam, in Christ. So, sa Old Testament, ginamit yung Adam 510 times. Yun ay tumutukoy majority na pagtukoy doon, ang meaning ay collective or corporate. Kagaya niya, when God created, let us make man in our image, and He called the man Adam, meaning humanity, and meaning ng Eve, mother of humanity. So lahat ng gamit kay Adam dito sa 510, kalimitan dito, ginamit sa collective significance or corporate solidarity. In the same sense, the New Testament calls Christ as the last Adam or the second Adam. So siya ngayon ang new head, new humanity. Number 4, 7 lang ito. Salvation from the second death and the verdict of justification to life is God's
greatest supreme gift to all humanity. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. By giving Jesus Christ to the world, he gave eternal life, salvation from death, sin and death. So this is the good news of the gospel. Ngunit mga kapatid, gaano man kaganda, kamahal, yung regalo, kinakailangan tanggapin yon para ating maranasan ang joy of salvation. Pinag-aralan yan, Romans 5:17 last week, di ba? The gift of justification unto life. So those who knowingly and willfully, persistently reject the message of the gospel, God's gift of salvation in Jesus Christ, are deliberately choosing the second death. God, I don't want you. Therefore, in the judgment, God bestows on them that they have deliberately and persistently chosen. They can blame nobody else but themselves when they face the second death. They will declare that God is just and true. Just and true are thy ways, O God. Diba? John chapter 3 verse 18. Yung mga hindi tumanggap, Mark 16:15. Those who believe and is baptized will be saved, guaranteed. But those who don't believe, he's already condemned, because by nature in Adam we are condemned to death. We are separated from God. Romans 4:11. Okay? Number 5. Lahat ng mga bata na nabubuhay ngayon, subjectively, yung ngayon nabubuhay ngayon, and they are under the reign of sin, under the rule, the government, ruling power of sin, condemnation and death because of Adam's fall. Romans chapter 3, 9-20, mahaba-haba yan. Basahin nyo na lang. Ngayon, tayo na nakaalam na dito sa gospel na ito. If we continue to live under the reign of sin and resist the grace of Christ, we will experience the second death. Separation, eternal separation from the source of life. But objectively, Christ has delivered us from this reign of sin by his life, by his perfect life, and his victorious sacrificial death. He placed us under the reign of grace. Galing tayo sa kingdom of the flesh, ngayon nandito na tayo sa kingdom of grace. Grace, righteousness, and eternal life. So to accept this gift by faith is to say goodbye to sin and death and say hello to eternal life. Di ba mga kapatid? Napakaganda nito. Oh. So number 6. Hindi pwedeng may request dito, ibalik ko muna daw yung number 1. Sino to, si Partrani ito? Apo, Pastor. Okay. Anyway, picturean mo lang yan, pero kung meron ka ng email, Gmail kay Kuya Piper, ipapadala din ito sa'yo. Pero picturean mo lang. Ano? Salamat po. Okay, welcome. Talagang yan ang gusto ko, yung talagang spirit ng pag-aaral, no? Yan. Nasaan na tayo? Number 6. Hindi tayo pwedeng magpatuloy pumili na mamuhay tayo sa ating pagiging buhay kay Adam, at the same time tagapin natin si Jesus sa pananampalataya. Hindi pwedeng, kasi nag-aaway itong bios life tsaka Zoe life. So the life of in the spirit and life of law of sin and death. Ano? So ngayon, by the grace of God, mga kapatid, kung sino man makarinig nito pagdating ng panahon o sa madaling panahon, piliin na natin, kasi ito yung power of choice natin. Piliin na natin si Kristo. At wag na tayong mamuhay sa kay Adam. Kasi pinalaya na tayo dun. Crossover na tayo dyan. John 5:24. Nag-crossover na tayo sa condemned life to justification eh. From condemnation to justification, from death to life. He who believes. Kaya encourage natin talaga mga kapatid. Ano? So, to receive Christ, the author of righteousness, the author and the finisher of our faith, means to renounce our Adamic life, Adamic nature, which is coming from our first father,
Adam, the author of sin. Romans chapter 5, 15, Romans chapter 6, verses 15 to 18. So sa 7, our eternal destiny, nakadepende ito kung saan humanity ang ating pinili. Kay Adam, no choice tayo eh. Talagang yun ang nature natin. Pagdating ng gospel, ang buhay natin na si Kristo na namumuhay sa atin, sa puso natin, tsaka sa isip, through the Holy Spirit, meron tayong pagpipilian kung magpatuloy tayo kay Adam o dito kay Kristo. Doon sa number 6, hindi nga tayo pwede magkaganon eh. Isa lang talaga eh. So yung ating destino sa buhay natin, nakadepende kung sino ang pinipili natin ngayon pagkatapos natin nalaman ang katotohanan nito. Unbelief means deliberately choosing to remain in Adam, the reign of sin and death. Pero ang pananampalataya na tinuturo ng Bible sa atin, ibig sabihin deliberately choosing to be in Christ. Kagaya ni Pablo, yung sinasabi niyang 1 Corinthians 2:2, I am determined to not to know anything among your brethren but Christ and Him crucified. Si Daniel chapter 1 verse 18, he determined not to eat the king's meat, yung willful and deliberate talaga. So pag sinabi natin meron tayong pananampalataya, we deliberately choosing to be in Christ and the reign of righteousness and eternal life. This is why God will not bring the sad history of this wicked, sinful, fallen world to close until the gospel has been preached in the whole world as a testimony to all nations. Mga kapatid, maraming nagtuturo sa second coming ni Jesus Christ na nakabase kung saan-saan. Isa lang ang sinabi ni Jesus Christ, not the end will come. Nandyan sa Matthew 24:14. Lahat yung mga iba dun, mga events yun, but the end is not yet come. Sabi ni Jesus, the end will not yet come. Ang meron lang end will come dito sa verse 14 ng Matthew 24. Okay? So ngayon, ang conclusion natin, sabi niyo, praise the Lord. Conclusion, God will judge each of us on the judgment day based on the freedom of choice na binigay sa atin ni Lord, deliberate choice we make concerning the two Adams. This day I call heaven and earth as a witness against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life. Ano ang binigay na word ni Lord sa atin na may command at may authority? Kasi binigay niya dito yung choices eh. Sabi niya, this day I call heaven and earth as a witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Ang ending niya, now choose life. Hindi niya sinabi, now, you will choose life or death. Wala. Ang sabi niya lang, now choose life so that you and your children may live. Praise the Lord, brothers and sisters. Isang choice lang ang binigay ni Lord sa atin. Choose life. Di ba? Merong dalawang pagpipilian, pero ang last statement niya na pinagpili sa atin, choose life. So the clear teaching of the two Adams is that our hope rests entirely on Christ, our righteousness. For no one will be declared righteous, will be declared justified in the sight of God by observing the law or keeping the commandments. It is through the righteousness of Jesus Christ. It is through the grace of God. Those who are justified by faith, Romans chapter 1 verse 17, shall live. Ang statement sa King James, the just shall live by faith. Pero ang meaning, ang tunay na ibig sabihin niyan, those who have been justified, that is by the faith of Jesus Christ and accept it, they will live according to the will of God. So dito natatapos ang ating two Adams part 2. Yan ang conclusion ng ating second part ng two Adams. Sa Martes, pag-aralan naman natin yung two Adams part 3. Ano itong tinatawag na corporate solidarity? Anong meaning nitong tinatawag na in Christ? Napag-aralan na natin yan, pero dahil 3 parts ito, parang ang iba doon i-review nila natin. So dito natatapos ang ating sharing. Discussion time. Question, comments, reflections. Any comments mga kapatid? Reflection?
May tatanong lang po ako. Okay, okay. Sa Mark 12, kasi binabasa ko lang to kanina eh. Mark 12, verses 26 hanggang 27. Yung sabi niya, okay, now about the dead rising, have you not read in the book of Moses, in the account of the bush, how God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken. Yung He is not the God of the dead, but of the living. Ano ba ibig sabihin? Okay. Pag titingnan natin, parang nagkokontra kasi sabi niya, He is not the God of the dead. Sa 27, di ba? So, Sabi niya, He is not the God of the dead, but the God of of the the living. living. You therefore malaking kamalian nyo. Oo. Second. So, ang tanong dito, paano ito masabi ni Jesus na God is the God of the living, tapos ang ginamit niya na mga tao, si Abraham, Amen. si Isaac, at si Jacob. Mm. So, ngayon na natin explain yan, Ate Nets. Coming ba ito? Oo. Ang Coming ba dapat? Hindi na, okay na ito. Ang tinutukoy ni Jesus dyan na Abraham, Isaac, and Jacob, patay na sila sa person eh. Ang tinutukoy ng Panginoon dyan, yung attitude ng pananampalataya ni Abraham, hope against hope. Di ba, yung matanda na siya, 75 years old, si Sarah is 65, sinabihan siya na magkakaroon siya ng anak at ang anak niya kasing dami ng bituin. After 10 years, medyo na-discourage na siya kasi wala. Tapos sabi ni Sarah, alam mo, ang pinangakuan ng Panginoon, ikaw lang. Alam naman ni Lord na hindi na ako pwede magganito eh. So puntahan mo na lang si Hagar kasi nung panahon pag meron kang servant or slave, ang tawag niyan ay property. Hindi sila parang tao na kakapwa natin. Kasi mayaman sila eh. So meron silang slave, kung anong sabihin nila susunod talaga. Tuwang-tuwa naman si Abraham, hindi siya nag-pray. Basta sabihan na lang niya si Hagar. Tapos nakaproduce siya ng anak, sabi niya, Lord, ito na yung pangako mo. Sabi ni Lord, hindi yan. So naghintay na naman si Lord ng another 15 years. So 99 years old si Abraham, 89 si Sarai. Yung talagang walang-wala na magawa yung laman, doon na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Tapos, dinabuhay na si Isaac. Nung lumaki na si Isaac na bata, sabi ng Panginoon, Abraham, gusto kong ihandog mo sa akin ng inyong anak. Hindi nag-question si Abraham doon. Hindi siya nag-question. So, ang tinutukoy ng Panginoon na Abraham dyan, yung pananampalataya ni Abraham. Shortcut lang kasi mahaba daw. Yung Isaac naman, si Isaac yung byproduct ng langit. Yung sinabi ko kanina, na wala nang magawa yung laman, si Abraham tsaka si Sarah, doon niya produce ang kanyang pangako. Yung sa imposible na sa tao, sa Diyos walang imposible. So, our faith na kagaya ni Abraham, pag tinanggap natin si Lord, through faith, di ba? We have been justified by faith. Kailangan maranasan natin yung born from above. Yan yung born again experience. Born from above, born in the spirit. Yan ang rene-represent ni Isaac. Ano naman yung Jacob? Di ba si Jacob, alam naman natin yung nangyari kay Jacob. At nakipag-wrestling sa angel. Ang point ni Jesus dito kay Jacob is the faith that endures. So sa isang Kristiyano na sinasabi niyang the God of the living, sa isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, kailangan meron tayong faith of Abraham, hope against hope. Yung faith na ito, magdadala sa atin sa new life in Jesus Christ, born again experience. At hindi lang yan hanggang doon sa new birth, kung hindi mananatiling pananampalataya hanggang sa wakas. Yan ang ibig sabihin ni Jesus doon sa mga kausap niya na God is the God of the living, Abraham, Isaac, and Jacob. The faith, hope against hope, new birth experience, and the faith that endures to the end. Yung character, hindi yung individual ang tinutukoy ni Jesus yan. Pag binasa natin at in-interpret natin yan hanggang doon lang, magkakaroon talaga ng confusion. Pag binasa natin yung context ng mga kausap niya dyan.
Oh, kasi ito yung kino-question ng mga Sadducees yung sa resurrection. Yan, oo. Diba? So ngayon, para ma-experience natin yung ending na we will be resurrected together with Jesus Christ, number one, we have to have the faith of Abraham, the experience of born from above, and the faith that endures. Itong tatlong qualifying characteristics. Thank you. Welcome. Praise the Lord. Thank you, Ate Nes. Napakahalaga niyan. Believe nga ako sa question mo, talagang hindi ko alam saan mo hinugot yan, pero importante talagang leading ng Holy Spirit yan. Kasi sa po yan, kung binabasa ito yung tapos resurrection yung Yung issue. pinagtat. Oo. Okay. Praise God. Praise God. Oo. Um, Sister yung, Eda? yung sa number 4 mo, brother, Ilagay natin? yeah, please. This is my takeaway. Oo. Wala ha? Ang ganda. So anyhow, ito yung part na Romans 5:17 ba? Oo. Or 4? Mm. Romans 5:17. Oo. Hindi. Inano mo na, this is the good news of the gospel, but like any gift, it has to be received in order to be enjoyed. Mm-hmm. So, di ba lagi yan sinasabi natin, tanggapin si Jesus. But I think you really have to accept him and enjoy his presence. Amen. Because point of accepting, right? You have to have the joy because God always tell us to delight in him. We have to delight in his words. We have to delight in his presence, in feasting in his words. Always a delight. Just like yung mga pinatay, like si Stephen, sila Peter, when they accepted that they will be killed for Christ's sake, they were happy. They Amen. were delighted. Right? So ganun pala, you know, in everything, we accept him with delight. Hindi lang pala yung ano, like ministries natin, you know, we do the ministries and we delight in that ministry. Amen. Oh, Wow. it's so beautiful. I was like, oh, ganun pala, hindi lang pala tanggapin, like sinasabi natin, you have to encash the check in order to, you know, but then as you encash it, Anong you gagawin have to kung sino ang nagbigay. Ganda yan, ate. Kaya Sister Eda. Oh, I mean, you know, sometimes we take things like routine, we take things out of obligation, we take things out of personal motives, but it's not. God doesn't need anything for us to delight in him. So praise the Lord. The Lord. Ganda. Amen. Praise the Lord, Yes. Sister Eda. Tama. Hindi lang basta tanggapin, kung hindi i-enjoy. We delight in the Lord. Amen. Delight in his presence. Amen. Actually, pumasok yan sa isip ko kanina pero hindi wala pa ako na-touch ng Holy Spirit. Yun kasi, you know, sometimes we get corrected. Sometimes, merong isang tao na parang pinapakita niya na mas magaling pa siya. But sometimes, I have the same situation too. Pagka merong mag-ano sa akin, tapos mas inferior yung kanyang alam mo na, pananampalataya, parang proud naman ako. But, hindi pala ganun. You know? Whatever is the level of spirituality ng tao, we have to praise God na meron siyang ganyan. Right? Hindi yung, ay nako, mas magaling pa ako sa'yo. Lahat tayo victim yan. Kaya kailangan talaga natin yung Holy Spirit na i-subdue yung mind natin.
Nakita Oo. natin sarili natin. Rejoice, rejoice palagi sa Panginoon. Ganyan yun, ganyan din yung I forgot yung text na you present everyone perfect Mhm. unto Colossians, God. Colossians 1:28. Yeah. Na wala talagang pag-iimbot, walang, you know, Walang self, ako, walang oo, selos. palagi, meron akong second thoughts, meron akong opinion sa sarili ko, yung mga ganun-ganon. Oh, I don't like it. Has to be, you know, delighting in Him in everything. Praise the Lord. Amen. Thank you, Sister Eda. Thank you. Okay. Meron pa, mga kapatid? Amen. Sarap Amen. makinig ah. Talagang parang sinasabi ni Sister Ede, in everything we do, let us rejoice. Amen. 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 Yeah. To the glory of Kasi, I don't know if anybody is happy committing sin. Di ba? Mm. So, Yeah. we can only be happy if we do some good things for the glory of the Lord. Mm. May tanong din ako, ano, talking about rejoicing, ganyan, ano. Yung, kasi pinag-usapan natin yung mortal body that Mm. is subject to death. And we talk about the spiritual body, in which, just like the body of Jesus Christ, pag, pag namatay na tayo, di ba? Mhm. So, gusto kong malaman ano ba yung differences between the physical body, soul, and the spirit. Kasi mga nakikita ko, yung mga nababasa ko, physical body is what we have right now, that is subjected to senses Mhm. and subject to decay. And the soul is our conscience. And the spirit is the one that communicates with God. Mm. So, pag namatay ang physical body, does it mean namamatay na rin ang soul? Natitira na lang yung spirit. Matutulog muna. Okay. Hanggang sa dumating. Mm. Pag namatay yung katawan natin, hindi na magfa-function yung soul tayo yon. Ito itong katawan na may buhay. Ito kagaya ngayon nag-uusap tayo. Tayo itong soul. Hindi siya separate entity sa atin na pag namatay tayo magse-separate siya. Kasi kung ang soul natin ay pwede siyang mabuhay independently at meron si Jesus ng soul, pag nung namatay siya sa cross at lumabas yung soul niya na hindi namatay, ibig sabihin hindi niya nabayaran yung kasalanan. So itong soul, na pag-aralan natin yan noon, ito yung, pag sinabing soul, ito yung tao, buhay na tao. You became a living soul. Diba? Sa Ezekiel 18:20, the soul that sinneth, it shall die. So ang tao, pag sinabing soul, tao. Kaya lang, meron kasi tayong orientation na soul. Pag sinabing soul, either tao or yung mind, yun ating decision making. Pag namatay ang isang tao, itong body ko, hanggang doon na lang magdidecay siya, yung spirit ko, wala na yan. Ito yung spirit natin hangin, mawawala na yan. Yung soul, hindi na rin magpa-function. Walang memory. Di ba? So ngayon, itong body na sinasabi natin pagdating ni Jesus, the same na physical body ito pero glorified. Kagaya na alala nyo ng pinahawakan sabi ni Thomas, hanggang hindi ko mahawakan ng kanyang paa. Sa John chapter 20, verse 25, 26, 27, yung usapan nila doon. Tapos sabi ni Jesus, "Oh Thomas, hawakan mo ang aking kamay." Anong nahawakan ni Thomas? Kamay niya na may butas. Yung pa rin. Pero glorified siya, hindi na siya controlled ng kasalanan. O binago ng Panginoon. Wala nang nandiyan pa rin siya pero
iba na, hindi natin ma-explain. Kaya nga ang tawag dito, sabi ni Pablo, we are eagerly waiting for that glorious coming kasi babaguhin niya tayo. Ang pagbabago, the same physical, the same physique, pero ang kaibahan lang glorified. 'Di ba nung bago namatay si Jesus, iyon ang katawan niya. Nung pagkabuhay niya, yun pa rin yung katawan niya, pero glorious na heavenly. Yan ang ibibigay niya sa atin pagdating ni Jesus. Ano? So mahahawakan pa rin natin. Nandiyan pa rin lahat, kaya lang wala na siyang dungis ng kasalanan. Hindi na siya controlled ng kasalanan. 'Di ba kumain pa sila Jesus ng isda nung gabi na nag-usap sila ni Peter sa John chapter 20, iba yung 15 to 17, kumain sila ng isda. So, yun pa rin, kaya lang wala nang control yung kasalanan doon. Yun ang sabi ni Jesus na the prince of this world will come and he has nothing on me. Yan. Pero yung kamatayan, talagang pag namatay, alam mo, kung ano nangyari sa'yo, nakatulog, Green. kuwan. So, wala na. Ito? Oh, sa badi ay. Okay. Sige, green. Okay, bye-bye. Okay. Okay, bye-bye. Di ba yung sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5, anong sabi doon? Tayo mga buhay, alam natin na mamamatay tayo. Pero yung mga patay, wala silang alam. So, yung soul, wala na yung soul kasi mind, wala nang mind, hindi na siya magpa-function. So, yung spirit, wala na rin. Yung spirit, yun ang buhay. Yung spirit, ito yung ating hininga, the breath of life. Tingnan natin yung tingnan natin yung So, nung sinabi ni Jesus nung mamamatay siya, Father, into thy hands. I commit my spirit. Yan yung buhay niya, yan yung life niya, yung hininga. Of life na binigay. Di ba ano tayo, spiritually dead tayo, meaning meron tayong spirit pero patay, yung ating conscience. Pagdating ng gospel, pag sinabing born again, diyan na buhay yung ating spirit. Holy Spirit na uli ang nakaupo sa ating conscience, di ba? Pag namatay tayo, mawawala yun. So ngayon, bago siya namatay, sabi ni Jesus, I commit my spirit, I commit my life. Yung binigay mo sa akin na buhay, okay, yung buhay ni Jesus Christ as God, original yon, sa kanya yon. Pero yung kanyang pagkatao, yan yung binigay sa kanya ng Ama na totally dependent yung buhay niya sa Ama. From birth, from his life, from death hanggang sa resurrection. Kaya sabi niya, bago siya mamatay dun sa cross, Father, into thy hands I commit my spirit. Yung buhay na binigay mo sa akin, ito ay aking itatalaga sa'yo. Ikaw nang bahala. Kasi hindi niya na makita yung hope of resurrection. Di ba? Father, Father, why hast thou forsaken me? So wala siya na makita ang hope of resurrection. Pero because of faith, nag-away yung kanyang feeling tsaka pananampalataya. Yung feeling niya, Father, Father, why hast thou forsaken me? Yan yung humanity niya. Pero yung kanyang faith, he committed himself, the life that God has given him, the Father, para iligtas ang tao, itinalaga niya sa kanyang Ama. Lord, ikaw nang bahala. Yun ang ano doon. Yun ang katotohanan doon. Kaya sinasabi na for God is a spirit. Ayan. So we will worship Him in spirit and in truth. And in truth. Oo. So, tayo, yung spirit natin, yung spiritual aspect natin, ay pupunta tayo sa simbahan, magsasamba. Pag sinabi natin magsimba, yung spirit na control ng Holy Spirit, sasabihin sa mind, okay, mind, okay sa'yo? Gusto mo? Sasabihin ng mind mo, oo. Yan yung soul natin, oo, pupunta ako. I-command naman ng mind natin, yung katawan natin, magbihis ka, mag-prepare ka, lakad ka papunta sa simbahan, dala-dala mo yung Bible mo, ready ka na magsamba kay Lord in spirit and in truth. Di ba? Kagaya nito, Bible study. We are studying the Word of God. We are studying spiritual things. Nagre-rejoice tayo habang nagkakape si Kuya Piper, naghihigop ng mainit, nag-i-enjoy tayo ng Word of God.
Anyway, so i-off ko na yung recording ha, mga kapatid. So doon sa mga makakapakinig nito, pagpalain kayo ni Lord. Patuloy natin pag-aralan kung ano nakita natin, examine sa Word of God kung talagang ito yung sinasabi niya. Basta Ayun. kilalago natin. Ano? So i-off ko na yung recording natin.